Dalawa ang nasawi rin sa tatlo pang magkakahiwalay na pamamaril sa iba't ibang panig ng bansa. Patay na at tatad ng tama ng bala ang ulo at binti ng matagpuan si Assistant Prosecutor Diosdado Asalcon, 57 anyos. Pinagbabaril siya sa tapat mismo ng kanyang bahay sa Barangay 63 West Grace Park, Caloocan. Ayon sa pulisya, papasakay ng kotse si Asalcon ang pagbabarili ng mga nakamotorsiklong salarin pasado alas 7 kaninang umaga. Dito na bumulagta si Piskal. Dito na bali mga tatlong tama ng bala yung pumutok. Meron din po nakaabang na raw po. Saan po nakaabang tama? Dito po. Mga kaso sa usaping pampamilya ang hawak ni Asalcon. Blanco ang mga katrabaho niya sa Caloocan City Prosecutor's Office sa posibleng motibo sa pananambang. Kukunin namin yung lahat ng mga hinawakan niya na kaso at evaluate natin kung saan ang possible, kung may possible naman na involvement doon sa drug case na hinawakan niya. Base sa salaysay ng ilang saksi, ang gunman daw ay nasa 5'5" ang taas, katamtaman ng laki, fair ang complexion, maitim at maiksi ang buhok. Nakaitim na jacket naman at full helmet ang rider ng motor. May tama rin ang bala sa ulo at likod ang bangke ng isang lola na natagpuan sa gilid ng highway sa Pinili, Ilocos Norte. Nakachinelas, t-shirt at shorts ang biktimang may bitbit na supot at tinatayang 65 anyos pataas. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng bangkay at ang motibo sa pagpatay. Sa Talisay City, Cebu naman, sugatan ng 12 anyos na lalaki matapos barilin ng mga nakamotorsiklong salarin. Posible na pagbintangan daw na miyembro ng isang gang ang bata kaya binaril. Itinanggi ng kanya ama na miyembro ng gang ang bata, sabay giit na walang kaalitan ang anak.